Magandang araw, grade 8 students! Welcome to ESP8 Valenzuela Live. Ako si Ma'am Kat Cabios from Valenzuela National High School, ang iyong guro sa araw na ito. Sama-sama tayong matuto upang maging mabuting tao. Sama-samang ipamuhay ang mga pagpapahalaga at virtud ng pakikipagkapwa. Tara na, ihanda ang mga sumusunod na checklist. Una, ESP8 self-learning modules at sulatang papel, ballpen o panulat, at higit sa lahat, bukas na puso at handang isip upang makinig at matuto. Huwag ring kalimutan na mag-update ng attendance sa comment section ng livestream na ito. I-type ang iyong buong pangalan, pangkat o section at paaralan. Okay na po ba? Nakapag-type na po ba lahat? Sa sandaling ito, nais kong malaman kung ang lahat ay gising na gising at excited para matuto sa araw na to. So kung ikaw ay handa na, pwede bang pakipindot ang heart react button ng live stream na ito? Maraming salamat. Naalala mo pa ba ang ating naging aralin noong nakaraang linggo? Halina at tayo ay magbalik-aral. Tungkol saan nga ba ang ating naging aralin? Ano kaya ang pamagat ng ating pinag-aralan at ating tinalakay noong nakaraang linggo? Kung naalala mo pa, maaari bang i-type ang iyong sagot sa comment section? At tingnan natin kung tama ang iyong naging kasagutan. Mahusay, katapatan sa salita at sa gawa. Kaya tara na, samahan niyo ako na magbalik-aral. Tukuyin ko ang mga sumusunod. Tukuyin ko ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng katapatan sa salita at gawa. So mamaya may mga makikita kayong sitwasyon dyan. Lagyan ng check kung ito ay nagpapakita at X naman kung hindi ito nagpapakita ng katapatan sa salita at gawa. Maaaring isulat ang sagot sa kwaderno o di kaya para mas interactive ay gamitin ang ating comment box. Handa na ba? So kung handa na, narito ang unang sitwasyon. Hindi ka kumukuha ng mga bagay na hindi sa iyo nang walang paalam. Ito kaya ay check or ito kaya ay X. At ang tamang sagot ay mahusay. Check. Dapat pag ang isang bagay ay hindi natin pag-aari, marapat lamang na hindi natin ito kukunin ng walang pagpapaalam. Pangalawa, pagsasabi ng mga kwentong walang katotohanan upang mapasaya ang kwentuhan ng barkada. Ito kaya ay check or X. So, salamat sa mga aktibong mag-aaral na nagko-comment ng kanilang sagot dyan sa ating comment box. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. X. Next ay hindi magpapakopya ng sagot sa pagsusulit sa kamag-aral. Ito ba ay check or X? Ito ba ay nagpapakita ng katapatan sa salita at gawa? So check or X. At ang tamang sagot ay check. Kahit yan ay kaibigan mo pa, marapat lamang na tayo ay maging tapat at honest sa ating mga pinapasa sa ating mga guro. So anyway, sa pagpapatuloy ng ating talakayan, may tanong ako para sa bawat isa sa inyo. Nakaranas ka na bang lumikha ng kwento sa harap ng iyong kaibigan? Gumawa-gawa ka na ba ng kwento para sila ay matuwa at humanga sa iyo kahit hindi naman totoo? At habang binabahagi mo ito sa kanila, marahil tuwang-tuwa ka dahil nakikita mong naniniwala sila sa iyong sinasabi. Nakukuha mo ang kanilang pansin, ang kanilang paghanga. Sino dito yung mga nakarelate dyan? Pero alam nyo, kung ang kasiyahan na iyong nararamdaman ay nagtutulak sa iyo na gawin ito ng paulit-ulit, baka ito ay iyong makasanayan. Ito ay hindi magandang palatandaan. So warning mga mag-aaral, ang hindi pagsasabi ng totoo o panloloko sa kapwa ay parang isang bisyo. Kapag ito ay paulit-ulit na ginagawa, nagiging bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay
buhay at mahirap maialis sa sistema. Ito ay isa sa mga nakaka-alarmang sitwasyon sa mga kabataan sa kasalukuyan. Napakahalaga ng ating aralin sa araw na ito. Kaya sana ay makinig tayo ng may handang puso at bukas na isip. Sa araw na ito, narito ang layunin ng ating aralin. Una, na ipapaliwanag na ang pagiging tapat sa salita at gawa ay pagpapatunay ng pagkakaroon ng commitment sa katotohanan at mabuti o matatag na konsensya. May layunin itong maibigay sa kapwa ang nararapat para sa kanya, gabay ang diwa ng pagmamahal. Pangalawa, na isasagawa ang mga angkop na kilos sa pagsasabuhay ng katapatan sa salita at gawa. Handa ka na ba? Tara na, samahan mo ako sa mas malalim na talakayan. Kailan po natin naririnig ang mga salitang ito? Totoo ba? Talaga ba? Yan. Madalas maririnig natin ito o nasasabi sa tuwing may pag-alinlangan sa katapatan sa salita at gawa. Totoo bang ikaw ang gumawa niyan? Talaga bang sinabi ni ma'am na walang pasok, na walang quiz, na walang assignment, diba? Yan yung mga linyahan na naririnig natin. Kung merong doubt o pag-alinlangan, kung ang sinasabi ng ating kapwa ay hindi tayo sure na ito ay tapat at may katotohanan. Alam niyo po, ang salita ng tao na tumutulong sa atin upang maging ganap ay ginagamit at madalas na inaabuso. Ang pagsisinungaling ay isang paraan ng pag-abuso nito. At ano nga ba ang pagsisinungaling? Ang pagsisinungaling ay pagbaluktot sa katotohanan, isang panlilinlang. Pagtatago ng isang bagay na totoo sa isang tao na may karapatan naman dito. At meron pong iba't ibang uri ng pagsisinungaling. Una, pagsisinungaling upang pangalagaan o tulungan ng ibang tao. Ang tawag po dyan sa wikang Ingles ay pro-social lying. Para mas lubos nating maunawaan, halimbawa nito, ginabing ng uwi ang iyong kaibigan galing sa bahay ninyo. Sinabi mo sa nanay niya na gumawa kayo ng project kahit hindi naman. Nagsinungaling ka upang hindi mapagalitan ang iyong kaibigan. Yan ang halimbawa ng pro-social lying. Pangalawang uri ng pagsisinungaling upang isalba ang sarili para maiwasan na mapahiya, masisi o maparusahan. At ang tawag po dyan sa wikang Ingles ay self-enhancement lying. Halimbawa naman ito, pinatawag ang iyong magulang sa guidance office. At upang maisalba ang sarili mo sa galit ng magulang, nakiusap ka sa isang kakilala upang magpanggap na magulang kapalit ng bayad, diba? Or pang milk tea. So, ang tawag dyan ay self-enhancement lying. Nako, sino ang nakaka-relate dito ng mga panahon na wala pang pandemic, no? Sana naman ang mga minamahal kong mag-aaral sa umagang ito ay ipinapamuhay ang katotohanan. So, pangatlong uri po ng pagsisinungaling ay pagsisinungaling upang protektahan ang sarili kahit pa makapansala ng ibang tao. Ang tawag po dyan sa wikang Ingles ay selfish lying. So halimbawa naman ito, may isa kang kaklase na ubod ng kulit. Binato niya ang kaklase mo ng bolang papel, ngunit ang iyong guro ang natamaan. At nang nagtanong ang guro kung sino ang gumawa, aba, diba? Tinuro niya ang nananahimik mong kaklase na wala namang kaalam-alam sa pangyayari para hindi siya mapagalitan. So ano po ang tawag dyan sa ganyang uri ng pagsisinungaling? Selfish lying. At kasunod naman ay, yes, pagsisinungaling upang sadyang makasakit ng kapwa. Ang tawag dyan, anti-social lying. Halimbawa naman ito, pag may galit ang isang tao, sisiraan niya at gagawan ng kwento ang kanyang kagalit upang makaganti siya dito. So gagawa siya ng mga fake news, magpo-post siya ng mga bagay na hindi totoo upang siraan ang tao yun. Alam niyo po, marami pang dahilan kung bakit nagsisinungaling ang tao. Ngunit tandaan po natin, na anumang uri ng pagsisinungaling ay kalaban ng katotohanan at katapatan.
Ang pagsisinungaling sa edad na 6 na taon ay kailangang bigyang tuon dahil sa edad na 7 na paninindigan na ng bata ang pagsisinungaling. Napaka-critical ng yugto na ito. Kasi kung mapapabayaan, ang pagsisinungaling ay makakasanayan. Sabi nila, bata pa lang, hasang-hasana. Kaya mga minamahal kong mag-aaral, dapat maunawaan ng bawat isa na napakahalaga ang mamuhay sa katotohanan. At para maabot ito, dapat matutunan ng bawat isa sa atin ang panindigan ang katapatan sa kanyang salita at higit sa lahat sa gawa. Okay ba? So, maaring ang tanong po natin, no, bakit nga ba kailangan magsabi talaga ng totoo? So, narito ang ilan sa mga pinakamahalagang dahilan. Handa na ba kayo? So, number 1 po ay bakit po mahalaga? Dahil malaman ng lahat ang tunay na mga pangyayari. Sa ganitong paraan ay may iwasan ng hindi pagkakaunawaan, kalituhan at hindi pagkakasundo. Pangalawa naman, proteksyon para sa mga inonsenteng tao upang masisi o maparusahan. Alam niyo po, nangyayari ito sa pagkakataong ginagamit ang ibang tao upang mailigtas ang sarili sa kaparusahan. So kawawa naman ang walang kasalanan, di ba? Siya yung nakulong dahil nagsinungaling ka sa iyong testimonya. Pangatlo, matuto ng aral sa mga pangyayari. Hindi matututong ituwid ang pagkakamali kung ang solusyon ng tao ay takpan ito imbis na itama. Nakaka-relate po ba tayo? Diba? So, pang-apat ay, syempre, mas magtitiwala sa iyo ang iyong kapwa. Alam nyo, mahirap kang pagkatiwalaan ng iyong kapwa kung kilala ka nila na hindi matapat sa salita at gawa. Mga anak, gusto mo bang walang taong naniniwala sa iyo? Walang taong naniniwala sa atin? Kasi alam nila na ang taong ito ay walang katapatan. Ito ay nabubuhay sa kasinungalingan. So, di ba, hindi natin iyon gusto. So, pang-5, hindi mo na kinakailangang lumikha pa ng maraming kasinungalingan para lamang mapanindigan ang iyong nilikhang kwento. Diba? Pang-6, inaani mo ang reputasyon bilang isang taong yumayakap sa katotohanan. Isang bertud na pinapahalagahan ng maraming tao. At pang-7, ang pagsasabi ng totoo ay magtutulak sa iyo upang makaramdam ng seguridad at kapayapaan ng kalooban. Diba? Makakatulog ka ng mahimbing kasi ang pagsisinungaling ay nagdudulot ng bigat ng kalooban at kabalisahan kasi baka ikaw ay mahuli. So, ang matapat na tao, no, ay hindi kailanman magsisinungaling. Hindi kukuha ng bagay na hindi niya pag-aari at hindi manlilinlang o manloloko ng kanyang kapwa sa anumang paraan. Ito ang pagkakaayon ng isip sa katotohanan. Pero alam niyo po, ang desisyong yumakap sa katotohanan o pagiging matapat ay bunga ng sariling pagpapasya. Ano po ang ibig sabihin yan? Dapat mag-decide ka sa sarili mo na kung noon ay sanay kang magsinungaling, ngunit sa yugtong ito ng iyong buhay, ay gusto ko nang itama o ituwid. Gusto ko nang mabuhay sa katotohanan. Dahil katulad ng anumang bertud, kailangan ang paulit-ulit na pagsasabuhay nito araw-araw. Naalala nyo kanina na pag nasanay kang nagsisinungaling at makakalusot ka, ito ay magiging bahagi na ng iyong sistema. So, ibig sabihin, pag nag-practice tayo, pag naging habit natin ang pagsasabuhay ng katotohanan at pamumuhay sa katotohanan, at ito rin ay magiging bahagi ng ating pagkatao. Atin pong tandaan, mga anak, na ang pagiging tapat sa salita at gawa ay pagpapatunay ng pagkakaroon ng pananagutan sa katotohanan at mabuti o matatag na konsensya. Ito ay may layuning maibigay sa kapwa ang nararapat para sa kanya, gabay ang diwa ng pagmamahal. Kaya sa pagkakataong ito, halina at tayahin natin ang iyong pag-unawa. Ikaw kaya ay may naunawaan doon sa ating mga naging talakayan, no, kanina. So, para po sa gawain na ito, narito po ang panuto. Gamit ang isang buong papel, iguhit ang iyong kamay,
at sagutin ang mga katanungan na nakalaan sa bawat bahagi nito. So kahit kayo ay naka-online dyan, pwede bang pakitaas ng inyong mga kamay sa umaga nito? Ayan, sige. So, kung napapansin niyo po dyan sa ating screen, nakita niyo po, meron pong 5 daliri. Siyempre, normal, meron po tayong 5 daliri. Diyan. So, meron po mga number. Kasi po, bawat parte ng kamay ay may equivalent na tanong na kailangang sagutin. So, pwede niyo pong medyo mas lakihan pa ang pagguhit ng iyong kamay dyan sa sagutang papel. Isang buong papel po ang ating gagamitin para magkasya. So, para po sa hinliliit, mag-practice nga muna tayo. Baka mamaya ay hindi po natin alam ang tawag dito sa wikang Pilipino. So, ito po ay ang ating hinliliit. Ito ang ating palasingsingan. Ito naman ang ating hinlalato. Ito po ang ating hinlalaki. Tama po ba? Ayan. So, at ito naman ang ating pala. So, tara, handa na ba kayo? So, para po sa ating hinliliit, bakit kailangang maging tapat? So, yan po ang tanong na kailangan sagutin. Pwede pong answer na po ang isusulat nyo dyan sa bahagi na yan ng inyong drawing. Para naman sa palasingsingan, ano ang bunga ng pagiging matapat? At para sa ating hinlalato, ano ang hindi magandang maidudulot ng pagsisinungaling? At para po sa ating hinlalaki, ano-ano ang mga katangian na makikita sa isang taong tapat? At ayan, may natira pa para naman sa bahagi na to. Ayan, sa ating palad. Ano ang pangako mo sa iyong sarili upang maging tapat sa lahat ng oras at pagkakataon? So, kayo po ang magdidesisyon kung ano po ang isusulat ninyo dyan. Okay po ba? So, since na ang ating oras ay hindi sapat para masagutan nyo yan lahat, ay maaaring sa inyong libreng oras sa araw na to, doon nyo siya gagawin at isasubmit ninyo sa inyong respective teacher for checking. Sige. So, ngayon naman, handa ka na bang isabuhay ang iyong mga natutuhan sa ating naging talakayan sa umagang ito? So, bilang bahagi po ng pagsasabuhay, para ma-practice po natin ang paggawa, diba, ng katapatan sa salita at sa gawa ay, ayan, handa na ba? Sige. So, para malaman ko kung handang-handa na kayo, maaari po ba ulit pakipindot po ng ating heart react button dito po sa live stream na ito. Okay, maraming salamat grade 8 students dahil andyan pa rin kayo nakatutok, nakikinig at nag-aaral na mabuti. So, para po sa pagsasabuhay, activity natin sa umagang ito, ano pong ating gagawin? So, nakikita nyo ba ang chart na yan? Ang gagawin po ninyo ay gumawa ng mga tiyak na hakbang kung papaano patatatagin ang sarili sa pakikipaglaban para sa katapatan, sa salita at sa gawa. Bakit ko po sinabi dyan na pakikipaglaban? Kasi alam nyo, mas marami na ang pinipili ang kasinungalingan kasi mas madaling gawin yun minsan para kumpara sa katapatan, di ba? Kasi minsan pag naging tapat ka ay maaaring mapagalitan ka. Tama? Maaaring merong discomfort. Pero syempre, ano po ang dapat nating piliin? Ang paggawa pa rin ng tama. So ang gagawin niyo po dyan, ilapat at i-monitor ang mga hakbang sa loob ng 2 linggo. So 2 linggo, ilan yon? 7 plus 7, so 14 days po ninyo siyang gagawin. At tingnan ang naihandang halimbawa para sa track na hakbang. So halimbawa, ang halimbawa natin dyan ay, yes, magiging matapat sa pagsusulit. Hindi ako mangungopya at hindi ako magpapakopya. So nakita nyo, diba? Meron tayong Lunes dyan, Martes, Miyerkules. So dahil ito po ay gawain pang katapatan, i-check nyo po kung ito ay nagawa ninyo or hindi ninyo nagawa. Kasi sabi ko nga ay kung ang pagsisinungaling ay nakasanayan, ang ibig sabihin, ang katapatan sa salita at gawa ay maaari rin nating makasanayan. So, mamimili lang tayo ng dapat nating gawin. Kailangan lang natin magdesisyon kung ano ba ang dapat natitrain sa atin, kung ano ba dapat ang magiging bahagi ng sistema natin bilang isang individual. Okay po ba? Sige. So, kayo na po ang maglagay ng
number 1, 2, 3, 4, 5 dyan, kayo po ang nakakaalam ng akma, di ba, sa inyong mga present situation. Bago po tayo magpatuloy, i-share ko lang po ang aking personal experience. Alam niyo ba na noong ako ay katulad ninyo na isang high school student, ewan ko nga ba, parang dahil siguro nakasanayan na rin, ang saya talaga, di ba? Pag nagsishare tayo ng sagot or assignment. Ayun. Yun yung trend noong ako ay isang high school student. Ang saya-saya mo pag hindi ka nahuhuli ng iyong guro. Una lang yung kaba, pero mga panglima mong ginawa ay napakasaya na. Pero alam niyo po, one day, na-realize ko, pag hindi ako naging tapat at dahil nakakalusot ako at hindi ako nag-aaral ng mabuti, ano na lang ang mangyayari sa aking pangarap? Paano pag hindi ko nakaklase yung mga kaklase ko na to, pagdating ng kolehiyo, paano na sa entrance exam? So ito po, yun po ang naging turning point ng buhay ko, na kung hindi ako mag-aaral, hindi ako magiging tapat, paano ko ipagpapatuloy ang aking pangarap? So napatunayan ko po personally, na pag nagdesisyon ka na simula sa araw na to, ay hindi na ako mangungopya, kaya naman pala siyang gawin. At alam niyo po, napakasarap sa pakiramdam yung unang 0 ko na score sa math kasi alam ko, yun talaga yung totoong score ko. So, kung kaya ko, at alam ko ginawa na rin ng iba, naniniwala ako na kayang-kayang mo rin. Okay ba, grade 8? So, ayan po ang ating gawain, no? Para po sa aralin na ito. So sana ay maging honest tayo dyan. Baka mamaya pag pina-check na ng inyong guro ay i-check nyo lang. Diba? Kakasulat mo lang in 30 minutes na check mo na lahat ng checklist. So tingnan po natin. I-monitor po natin ang ating mga naging pagkilos upang ipaglaban at isabuhay ang katapatan. Okay po ba? Alright. So alam nyo ba na bilang kabataan or alam niyo ba pala na napakahalaga ng katotohanan at katapatan sa lahat ng pagkakataon. Lalo na sa panahon ng crisis. Lalo na sa panahon na meron tayong mga kinakaharap na pagsubok sa health, tama, sa finances, at kung anumang mga pagsubok sa buhay. Kaya bilang kabataan, ikaw ay may gampanin. Hindi ka lang basta kabataan, ikaw ay may magagawa, ikaw ay may gampanin, ikaw ay may responsibilidad. At alam ko, kayang-kaya iyon ng isang mag-aaral na Valenzuelano. So, tanong ko po sa bawat isa, naging totoo ba tayo sa ating pagsusumikap sa pag-aaral? Lalo na, no? During sa panahon na online at wala pang face-to-face. Dahil mas hindi tayo nababantayan sa panahon ng blended learning or online. Naka-Google Meet kayo dyan, lalo na pag naka-off yung camera. So, naipamuhay ba natin ang pagiging tapat sa salita at gawa? Or katulad mo tayong nang nasa larawan dyan. Tingnan po natin ang larawan. Diba? Ito ba ay nagpapakita ng pagsasabuhay ng katapatan? No? Google Meet pero naka-off yung kanyang camera pero ano yung kanyang ginagawa. So sino po kaya ang nakarelate dito, 'di ba? Yung paggising mo tapos na yung Google Meet pang 8 subject mo na. Ayan, pero andyan ka pa rin at naiwan. So alam ko po, hindi po tayo perpekto, pero kaya nga po tayo patuloy na nag-aaral para maging bukas ang ating puso at isip sa paggawa kung ano yung tama. Hindi madali ang hamon na ito, lalo na kung mali ang ating mga naging nakasanayan. Okay po ba? So next po, ito sa pagpapatuloy, tingnan po natin. So para po sa next slide, ayan nga ang sabi ko kanina, hindi madali ang hamon na ito. Tama? Lalo na kung ito ang ating naging kasanayan. Ngunit, kung ito ay mahuhubog at maging bahagi ng paglago ng iyong pagkatao, hindi matutumbasan ng anumang yaman at kasikatan. Ang pagiging tapat sa salita at gawa. Kasi alam niyo po, ay sabi po dyan, ang may malinis na kalooban at nabubuhay sa katotohanan ay walang kinakatakutan. Pakihit nga po ulit ng heart react button kung nag-a-agree kayo dyan sa kasabihan na yan. Uulitin ko ulit. Ulitin po natin. Ang may malinis na kalooban at nabubuhay sa katotohanan
ay walang kinakatakutan. Sana ay meron kang napulot, natutunan sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Nawa ay ating isa-puso at isa-buhay ang ating mga naging natutunan. Muli, ako si Ma'am Kat Cabios from Valenzuela National High School. Maraming salamat. Paalam!